Sa nakaraang video, naghamon na nga ng gera ang Emperor ng Merman Capital. Nagbigay ito ng mga kondisyon sa hari ng Erncia para di matuloy ay pagdanak ng dugo, pero nagalit naman ito, dahil sa mga hindi makatarungang request niya. Isa na doon ay ang isurrender si Prince Arel para may share din sa iba ang talent nito. Dahil nga hindi pumayag ang hari, nagsimula na ang digmaan. Unang inatake, ay ang lugar kung saan naroon ang First Prince. Merong sumugod na 100,000 na troops sa kanila, pero matapos ang ilang sandali, nakatanggap si Prince Jail ng intel na 210,000 pa raw ang parating at wala pa silang reinforcement. Sa Fehilia naman, dahil wala pang mobilization order sa kanila, busy lang ang ating bida na si Prince Arel magluto. Gumawa pala ito ng revolutionary snack na nais niyang ibigay sa mga sundalo para mabigyan sila ng sustansya habang nasa battlefield. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta at nag-abang nitong next season ng ating kwento. Maraming salamat sa paghihintay, lalo na sa ating mga Senpay tier members. At kay Bobby Petalar, sa pag-send ng stars. Solid kayo. Balik sa istorya, makikitang nagkakagulo na sa Erncia Imperial Conference Room. Nagsama-sama ang mga leader doon, upang pag-usapan ang magiging hakbang nila ngayong nagsimula na ang labanan. Halatang stressed na ang hari sa mga kaganapan. Nireport sa hari na parami na ng parami ang kanilang tropa sa kabilang kampo. Unting panahon na lang daw at siguradong magigiba na ang fortress nila. Delikado raw kung papatagalin pa nila ito. Sa tingin ng isa, nawala raw silang ibang choice kung hindi ang mag-retreat at ay reorganize ang battle line. Nakatingin lang ito sa hari at sinabing, higit sa lahat, ang kaligtasan daw ng prinsipe ay at risk. Matagal munang nanahimik ang hari para pag-isipan ang magiging desisyon nito sa kung ano ang kanilang gagawin. Banggit niya, sabihan daw ang frontline to move back. Ipaalam raw sa mga citizen ano ang sitwasyon ng buong kaharian. Tahimik naman ang mga nobles at nakikinig lang sa mga pinag-uutos ng hari. Napatayo na nga ito at sinabing, sabihan ng bawat lord at nobles, na kung sino man ang kayang lumaban, ay dapat mag-step forward. Ito ay isang national mobilization order. Balik sa Fehilia, nakarating na sa bida ang balita. Sinabi nitong, hindi niya inasahang ang kanyang kapatid na si Jael ay makikilahok sa gera para sa achievements. Kadalasan kasi, ang mga miyembro ng Imperial Family ay hindi ipinapadala sa battlefield. Sa wakas, dumating na raw ang mobilization order. As expected, hindi magiging madali ang laban ng 3 versus 1. Well, wala na raw mas nakakatakot pa sa pagharap ng kalaban na ang forces ay mas marami sayo. Pero napatayo ito at inisip na, para magawa niya ang pangarap niyang mamuhay ng matahimik, ngayong ika-100 life niya, dapat ay hindi matibag at masira ang kanilang kaharian. Kaya naman, wala na itong magagawa. Kailangan niyang bumalik sa pagiging pro sa war ngayon. Dahil doon, naghanda na nga ito upang umalis papunta sa battlefield. Nag-iwan lang ito ng unting mga sundalo sa Fehilia para depensahan ang kanilang teritoryo. Makikita namang, tuwang-tuwa ang bida kay Fly dahil ang galing raw nito. Dapat daw ay mas galingan niya pa, para mabayaran nito ang lahat ng pinapakain sa kanya. Kinausap niya ang kanyang ate at sinabing, Nuna, pwede namang magstay ka na lang dito sa Fehilia. Pero sagot nito, ayaw niya. Siyempre sasamahan niya raw ang kanyang kapatid. Bakit daw siya magpapaiwan, lahat sila ay aalis. Hindi naman makapaniwala si Prince Arel dahil sa katigasan ng ulo nito. Sa isip ng prinsipe, hindi naman sa wala siyang tiwala sa kakayanan ni Kenia. Siguradong kakailanganin naman talaga ang skill nito bilang isang sword master sa battlefield. Kaya lang, siyempre bilang kapatid nito, natural lang na ayaw niyang isama ang mga kapamilya niya sa battlefield. Siyempre out of concern nito sa kanya, sa mga posibleng mangyari. Pero wala na nga siyang magagawa. Kung sasabihin niya raw sa ama nila na, sumama siya dahil gusto rin protektahan ni Kenia ang kanilang lugar, hindi niya alam ang magiging reaksyon nito. Sagot naman nitong, wag daw siyang mag-alala sa kanya. Hindi niya namang hahayaang ipadala si Arel doon ng mag-isa. Kung pupunta raw ang nakababatang kapatid nito sa digmaan, bilang ate, dapat ay sumama rin daw ito at tumulong. Well, dahil sa mga sinabi niya, na-convince na si Prince Arel na wag itong pigilan. Sa tingin niya raw, ito na ang tamang panahon upang ibigay sa kanyang ang bagay na iyon. Nagulat naman si Princess Kenia, ano ang tinutukoy nito?
Naglabas ito ng espada at sinabing, ipinagkatiwala raw ito ni Lady Finelia sa kanya. Nagulat naman si Kenya na galing pala ito sa kanyang ina. Inabot sa kanya ito ni Arel. Ito ay ang espada na pinagpasa-paahan na from one generation to another sa pamilyang Kenchester. Ang tawag daw sa sikat na espadang ito ay Keltia. Ipinangalan after the first family head. Na-amaze naman si Kenya sa ganda nito. Isang high-quality sword ang Keltia. At kahit pa ang mga dwarves ay kinikilala ito. Sabi nilang, sobrang hirap daw gawin ng espadang iyon. Hindi makapaniwala si Kenya at tinanong ang kapatid, kung pwede niya ba raw talagang kunin ito. Sagot niyang, ikaw ang third sword master sa buong kaharian, ate. So wag na daw itong magdalawang isip at tanggapin na ang Keltia. Halatang halata sa mukha ng prinsesa ang saya nang maisip na ipinagkatiwala sa kanya ito ng kanilang pamilya. Iniwan na siya ng prinsipe at napaisip kung nagsisenti daw ba ito. Sa ganitong oras daw, sa tingin niya ay dapat niya muna tong iwanan para ma-enjoy ang moment niya. Ang kailangan daw gawin ni Prince Arel from now on, ay ang gumawa ng unting sacrifices as much as possible. Nais nitong ruardan ng tama ang mga lalaban ng buong tapang. Ganon din ang alagaan ng pamilya ng mga namatay hanggang sa huli. At para magawa niya raw ito, hindi niya pwedeng ipakita sa kanila ang kanyang anxiety. Bago umalis ng Fahilia, nagbigay muna ng speech si Prince Arel. From now on, wika niya, pupunta raw sila sa front. Ayon na mismo sa mobilization order na ibinigay ng hari. Sinabi niyang merong 320,000 troops na nag-aabang. Pero hindi niya raw sila try-9 upang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Sinigaw nitong, poprotektahan natin ang ating teritoryo, hindi sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, kung hindi sa gamit ang kanilang magiting na military service. Sinabi nito sa kanyang Fahilian army na binubuo ng 23,000 soldiers. Lumaban daw sila together hanggang sa mapagtagumpayan nila ito at makauwing panalo. Na-hype naman ang mga ito at na-encourage sa mga sinabi ni Prince Arel. Sa northeastern front na Dertsia Fortress, makikitang malaki na ang pinsalang nagawa ng labanan. Makikita ang mga pagod na sundalo at ang mga sugatan dahil sa labanan. Dumating na nga si Prince Arel at ang kanyang team dito. Mukhang mas intense pa raw sa inaasahan ng prinsipe ang naging labanan. Pumunta naman sila sa tent ng first prince na si Jael. Bumati ang third prince na si Arel at ang ate nitong si Princess Kenya. Kita namang, busy mag-strategize ang first prince doon. Humingi ito ng paumanhin dahil kinailangan pa nilang lumuwas doon upang tumulong. Sinisisi nito ang kanyang sarili dahil hindi niya raw na-lead ng tama ang army, kaya nangyari ito. Sa isip ng bida, nakakagulat ang pagiging humble ni Prince Jael compared sa ina nito. Hindi niya inasahang maririnig ang ganong mga salita sa kanya, lalo na't kung makaharap sila ng sobrang daming kaaway. Nakikita nito ang good personality ng kanyang kuya. Sinabi nitong, base sa narinig niya, hindi raw yumuki ang kanilang sitwasyon. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod at stress habang sinagot niyang, oo. Ang mga border fortress daw nila ay napunta na sa kamay ng mga kaaway. Ginamit na raw nila itong stronghold nila. At 320,000 ng kanilang troops ay umaatake sa lugar na yon. Sa ngayon, huminto muna daw sa pag-atake ang mga kalaban para mag-reorganize. Maaring bumalik daw sila bukas at umatake ulit. Mukhang hindi na nga raw maganda ang kanilang sitwasyon. Naisip ng bida, na kung na-late lang ito ng ilang araw pa, malamang ang lugar na iyon ay nakuha na rin ng kalaban. Tinanong ng first prince sa bida kung tama bang, meron itong kasamang 23,000 soldiers. Reassuring daw yun. Enough para makasurvive sila hanggang dumating pa ang ibang mga lords galing sa ibang lugar. Hold out, tanong ni Arel sa kanyang isipan. Nais ba raw nitong gamitin ang mga sundalong ni race niya with perfect care bilang mga meat shields lamang? No way na papayag raw siyang mangyari yon. Kaya sumagot itong, kuya, hindi na natin kailangang maghintay pa. Dapat daw tigilan na nilang mag-defend at simula na ang pag-ikot ng sitwasyon. Kung maghihintay pa raw sila, siguradong magiging huli na ang lahat. Sagot ng first prince, naiintindihan niya raw ang nararamdaman nito. Pero given ang kanilang sitwasyon ngayon, imposible raw. Masaya namang sumagot si Arel na, actually, pinaghandaan niya na raw iyon. Inaya niya itong lumabas, para tignan ang inihanda niya. Sinabi nitong, hinir niya ang mga blacksmith upang gawin raw iyon matapos niyang malamang magkakadigmaan. Nagulat naman ang first prince sa nakita niya.
At halatang proud na proud si Arel sa kanyang likha. Ito raw ay isang mobile na watchtower. Ang plano ay ang ilagay ang mga archer at mages doon. At dahil prefabricated na ito, pwedeng-pwede nilang i-disassemble at i-transport. Sinabi ni Aiken, na iwan na raw nila ang pag-assemble nun sa kanila. Sagot ni Prince Jael, na sobrang magiging helpful daw ito sa kanila sa digmaan. But wait, there's more. Natulala naman siya sa next na ipinakita ni Arel, ano raw ang tawag sa bagay na yon. Proud naman siyang ibida ito, at kung bibigyan niya raw ng pangalan, sa tingin niya, bagay daw dito, ang gate block ang knife cart. Isang weapon na commonly ginagamit sa siege warfare noon. Ginawa ito for defense at pushing. At syempre, mas pinaganda pa raw ito at pinalakas, salamat sa magic at sa technology ng mga dwarves. Sobrang rami daw nila nun. Ang kailangan lang nilang gawin ay i-assemble ang mga ito, at magiging ready na daw in no time. Si Arel kasama ang kanyang team na raw ang bahala defense, kaya naman, mag-focus daw sila Prince Jael sa counter-attack. Halatang nag-iba ang itsura ni Prince Jael dahil sa ipinakita ng kapatid nito. Naginhawaan siya, knowing na meron na silang kasamang lumaban. Sabi ni Prince Arel, akala siguro ng tatlong kaharian na nag-alyansa, pwedeng-pwede lang sila umatake sa kanila ng basta-basta. Ngayon, oras na raw para mag-counter-attack. Finally, oras na ng bakbakan. Ang galing talaga ng ating bida, dahil kahit na lahat sa Ernsea ay against sa ginagawa niyang paghahanda, dahil hindi nila naisip na magkakaroon talaga ng gera. Nagpursigi ito para maging ready. Ngayon, makikita natin kung worth it nga ba lahat ng training at effort nila sa Fahelia. Nakakaabang na no? Alamin natin yan sa next video. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhin mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below, para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.